Hello everyone! Welcome back to my channel. So guys, andito tayo for another reaction video at ang re-reactionan natin ay ang episode 48 ng EDC. Siyempre guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share and subscribe. Siyempre, support and subscribe Kuya Bal Santos Matubang Ated na Kalinga Prab, Kalinga Pedu at ang mga K-Voice, support and subscribe din. At syempre guys, ang ating YouTube channel, kung bago ka pa lang, ay baka naman. So alam ko ay hindi pa kayo nakaka-get over dito sa episode 48. Dahil sobrang nakakakilig, Ayan. So umpisahan na natin to guys, At happy 1 year anniversary kay Bebe Beyonce sa Team Kalingap. Ayan. Ako po si Beyonce Jane Ilona Bataleros, 17 years old. Ako po ay isang beneficiary ng Team Kalingap, isa po sa Kalingap Angel Batch 1. At ako po ay na-scout po ni Dr. Love sa pamamagitan po ni Kuya Patrick. Noon po, sabi po sa akin ni Mama, sabi daw po niya na ang una daw po sana sa akin makaka-scout ay si Edu. Si Kuya Edu po. Nadulas, Bebe Beyonce, Edo na lang. Oo, yan ang totoo guys, na ang sana ang makaka-scout sa kanila si Kalinga Pedu, Pero buti na lang, that time ay wala si Bebe Beyonce. At nung pumunta dyan si Dr. Love, ay nandun si Bebe Beyonce, kaya si Dr. Love ang naka-scout kay Bebe Beyonce. At yun nga, kung iba pala ang naka-scout kay Beyonce, or si Edo naka-scout, ay hindi sila magiging love team or magiging partner sa vlog. Ayun, diba? Ayan, tuloy natin. Kaso po yun, wala nga po ako noon. Pero mas mabuti po yun kasi kung hindi po siya yung kalab team ko ngayon. Joke lang. Sa isang taon ko po sa Team Kalingap, sobrang dami po nagbago sa buhay po namin, ng pamilya ko. Dahil nagkaroon po ako ng pag-asa. Dahil akala ko po dati hanggang doon na lang po kami. Dahil bago po ako matagpuan po ng Team Kalingap, ako po ay kasama ni Mama nakikipaglabada sa pambuhan po. Yun, diba? Yan ang niya dati guys, sideline ni Bebe Beyonce. Ang maglabandera kasama ang mama niya guys sa pambuan daw. Na kung saan siguro ay may amo sila doon, At yun nga guys, ay buti na lang, At yun nga, na-scout ni Dr. Love. At na-rekomenda kay Kalinga Prab, kaya si Bebe Beyonce ay nasama sa Kalingap Angels Batch 1. Yun. Mabuti na lang po at andito po si Kuya Val, ang bayani ng Cam Norte, na bumuo po ng Team Kalingap para po tumulong sa mga mahihirap. Noong una po ay dati din po ako mahiyain, walang bilib sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, Edo na lang, nadulas na. Bebe Beyonce, Edo na lang, mas maganda, mas sweet siya pakinggan, Ulitin natin guys. Tumulong sa mga mahihirap. Noong una po ay dati din po ako mahiyain, walang bilib sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, po sa love team at sa ka-love team ko na si Edu. Wag nang magkukuya, Edo na lang, mas kumbaga mas maganda sa pandinig. Mas sweet pakinggan, Bebe Beyonce, yung Edo lang. Ayan. Kuya Edu, nagkaroon po ako ng kumpiyansa sa sarili. Tinulungan niya po ako mas mabus yung confidence ko at
kung paano po makipaghalubilo sa mga ibang vlogger, sa mga kalingap partners. And dahil po sa kanya, mas na po yung confidence ko. Nag-boost. Nang dahil kay Kalingap Edo, ang confidence o ang, kumbaga, yung confidence ni Baby Beyonce ay naging nag-boost. So dito tignan nyo, napakaganda ng ngiti. Pambihira yan. Ayan. So ang nag-boost ang confidence ni Baby Beyonce at naging hindi na siya mahiyain. Ayan. Kaya magaling na siya ngayon, no? Kahit wala namang script yung pagbablog nila, ay medyo dire-diretso na yung kanyang mga sinasabi na hindi, siguro yung bigla na lang papasok, no? Bigla na lang may isip niya yung susunod na linyahan. Ganon. Ayan. Sa kanya ko lang din po natin na maganda naman daw po yung ngiti ko. Kahit noong time na hindi pa po ayos yung yung ngiti ko, wala pa pong base. So, kung baga si Kalingap Edo ang nag-boost, dahil nung dati guys na hindi pa naka-brace si Baby Beyonce ay sinabi na ni Kalingap Edo na maganda pa rin siya. At doon, no, hindi na siya naging, parang lumakas yung loob ni Baby Beyonce. Parang ganun, mga kasulit. So, tuloy natin. Yan, natatandaan niyo yung mga yan? Yung mga episode ng EDSA, yung nakaraan, no? Ayan. Wow. Ang bihira. Yung tumalon si Edo. So, 5 months rin. Sa Palawan. Ito sa Palawan. Ito naman yung nagbigay sila ng motor. Guys, kay Baby Beyonce at tricycle sa kanyang tatay. Ayan, pagpunta nila ng Albay. At saka ito yung binilan siya ng bike. Ayan, Cebu. Ayan, photoshoot. So, yung photoshoot ng birthday ni Baby Beyonce, guys. Kung natatandaan nyo, Ayan. Ayan, birthday celebration ni Baby Beyonce. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating kalingap, kay Kuya Val, lalong-lalo na po kay Kuya Rab, na siya pong dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At syempre po sa aking scouter po na si Dr. Love, saka si Kuya Patrick po, thank you so much po. Kay Edo, Edo na lang. Edo na lang. Yan, sinasabi ko, Edo na lang. Kay Kuya Edo po na lagi pong nandyan sa akin kahit po walang vlog. Lagi po ako. Narinig nyo? Kay Kuya Edo daw na laging nandyan kahit walang vlog. Pero sasabihin niya sana Edo lang eh. Pero dito sinabi ni Beyonce na kay Kuya Edo na palaging nandyan kahit walang upload or vlog ng EDC. So that means guys, hindi lang isang beses sa isang linggo na magkita sila. So pagka sabi mo ng laging nandyan, ay may ibig sabihin nun. Either everyday
or halos sa isang linggo ay laging nagkikita, no? Ganon. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Kayo ay, bahala na lang kayo kung anong pagkakaintindi nyo doon. So, pwede naman kayo mag-comment, no? Diyan sa ating comment section. Ginagabayan. At syempre po sa founder po ng Team Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, syempre kay Ate Jacqueline po, napaka-supportive po na ate. At sa mga viewers, supporters, sponsor ko po, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay hindi magsasawang magpasalamat habang buhay ko po itong tatanang na utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. So, ayan guys, nagpasalamat siya sa lahat ng viewers, sponsors, syempre sa kay Kuya Bal, at Edna, Kalingap Rab, kay Jack Tapia, no? At sa lahat ng always, syempre ang mga nagmamarathon, no? Sa ngayon ay always nagmamarathon, at isa na tayo doon sa nagmamarathon, no? Sa EDC or sa upload man ni Edu, kay Kuya Bal, at Edna, 'di ba? So syempre support nyo din po lahat, no? Lahat ng Kalingap partners. Lalo-lalo na din ang mga small Kalingap partners, guys. So, ayan, dito na tayo sa next. Pero, ang swerte natin Biancy, ang laki ng bahay. Tapos, ang ganda pa niya. Tama yun. Mas swerte siya kung sasagutin niya na ako. Ha? Maswerte daw si Biancy pag sasagutin na si Kalingap Edu. At eto nga guys, ang bahay nila Biancy, no? Nakasalukuyang ginagawa ng mga tauhan ni Kalingap Rab, o mga gumagawa ng pabahay. At nakikita natin na talagang napakaganda at malaki ang pabahay kay Baby Biancy. 'Di ba? Maganda pag ito na ribbon cutting, no? Sana makapunta tayo sa ribbon cutting. Ay, hindi naman natin wini-wish, pero sana. O kaya pag di na lang makapunta, imagination, dreaming na lang po tayo. Kaya mo Kuya Edo, 1 taon na lang. 18 years old po siya. Ay, taon pa. Ha? Wala yan sa taon. Basta mamahalan kayo, okay na yun. Tama. Doon pa lang, may nagigets na kayo. Wala daw po yan sa edad. Parang sa taon, edad. Basta nagmamahalan. That means wala yan sa edad, mapabata man o matanda. Basta nagmamahalan. O, diba? Para naman kayong Ha? Hindi mo kasi alam ang kasabihan. Love is blind. Love is blind. Yan ka dyan. Ano ka pa eh. Hindi yun. Love is all that's matter. Ano love is blind? Wala yan sa edad. Yun ang sabi ko, di ba? Wala sa edad, mapabata man o matanda. Basta, kunwari, ang pag-ibig ay sumanib ni numan. Hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. O, di ba? Hello. Kumusta? Love daw. Narinig nyo yun? Love. Kumusta? Uy. Ay, naku, kahit di ako mag-headset. Dinig na dinig. Tama ba yung pandinig natin? Love. Kumusta? Ay. Ulitin natin. Hello. Kumusta? Kamusta po? Love, kumusta? Uy, di sabihin mo din, Baby Biancy, okay lang, love. Ulitin natin. Pambihira naman yan. Hello. Kumusta? Kamusta po? Okay lang. Kaya nga pala, ganda mo ko sabi sa itim na damit mo. So that means to Monday nangyari. Kasi Sunday yung birthday ni Pau Pau, no? Happy birthday pala kay
Happy 18th birthday kay Pau, kay Pauline Joyce Matubang. So, Monday ito, kasi sabi ni Kalingap Edu, ang ganda mo kagabi sa black na dress. Kahit di naman siya naka-black na dress, Kalingap Edu, beautiful pa din. Bagay na bagay. Siya nga pala, buti na lang may nagsindur sa'yo kagabi. Opo, nakakaya na po kasi sa inyo. Nakakaya. Palagi nyo na lang ako hinahatid kahit late na. Pero, okay lang. Yun, no? Yung bulong. Nakakahiya daw sa iyo, Kalingap Edu, kasi lagi mo na lang siya hinatid kasi kahit late na. Ooh, that means always si Kalingap Edu naghatid. Alam ko naman yun eh. Binulong na sa akin dati yun. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo. At syempre, dapat mauna po silang magsabi bago natin i-confirm sa inyo na ang bulong na yan o ang sinabi ni Beyonce na yan, I mean, bago niya i-public, kailangan sila muna mag-public bago tayo. Kasi tayo reactor lamang. No? At yun nga sabi. At saka sinasabi na rin dati ng mga ka-boys na sinundo or hinatid si Baby Beyonce, di ba dati? Pero ito talaga, sabi ni Baby Beyonce, laging hinahatid at sinusundo. Ay! Kahit wala eh. Kahit ako lang naman, hahatid din pa rin naman kita. Wait lang. Ulitin natin para klarong-klaro. Nakakaya. Palagi nyo na lang ako hinahatid kahit late na. Pero, okay lang naman kahit wala eh. Kahit ako lang naman, hahatid din pa rin naman kita. Dito, kahit madilim. Kaya nung nakaraan, sa Uy, kahit madilim daw. Basta kayang-kayang ihatid ni Kalingap Edu si Baby Beyonce. Pagka, di ba sabi ni Kuya Bal, pagka gabing-gabi na, pwede namang ha? O syempre, delikado ng daanan, no? Pag gabing-gabi na, di pwede naman siguro si Kalingap Edu doon matulog. Dahil may banig na. Uy, tama ba ako? Syempre, delikado ang daanan. Pambihira yan. Uy, imagine ko lang yun, Baga kayo, seryosohin nyo. Kailangan sila magsabi, no? Hindi tayo ang mangunguna. That's my own opinion only. Oy, haka-haka, kuro-kuro. Ganun. Pag-practice natin nakaraan, di ba? Natin kita kahit inabot pa tayo ng alas 12 na nun. Alaw na nga ako nakauwi nun eh. Naku, ang delikado nun, Kalingap Edu. Naglalayag ka pa ng 1 a.m. Pambihira. Wala pa naman siya kasama. Dapat nagpalipas ka na lang ng gabi dun. Kasi pag mga ganyang oras, no, wala na mga katao-tao sa kalsada. Yung 1 a.m., madilim pa naman. May mga part ng kalsada na madilim. So, di ba, nakakatakot yun. Uy, di ba, totoo yun, guys. So, natameme si Baby Beyonce sa sinabi ni Kalingap Edu. Bakit kaya? Wala siya masabi, guys. Pambihira yan. Ang iningitan na lang si Kalingap Edu. Alam niyo, pag silence means yes. Totoo. Real talk na ba yan? Oo, legit yan. Sinasabi ni Edu, guys. Siya nga pala, happy anniversary. Ay. Isang taon ka na binabag ng Kalingap. Huwag mong iiwan ng Kalingap, Oh, happy anniversary, Baby Beyonce. 1 taon ka na daw na vlog ng Kalingap. Sabi ni Kalingap Edu, wag mo daw iiwan ang team Kalingap. Yeah. Siyempre, Kalingap Edu, hindi ka niya iiwan. No, hindi ka iiwanan ni Baby Beyonce. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan. Lalo na ako, wag mo daw siyang iwan. Lalo si Kalingap Edu, wag mo daw iwan, Baby Beyonce. Ayan, ulitin natin. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan.
Iwan ko na nga po yung love team. Ano? Bigla, tingnan mo nung sinabi ni Baby Beyonce na iiwanan na daw niya yung love team. Nalungkot sa Edo. Tignan niyo yung itsura. Ayan, kitang-kita. Na alanganin ngumiti na parang malungkot. Pambihira yan. Dito, tuwang-tuwa pa siya. Tignan niyo, sabi ni Beyonce na, iiwanan daw ang love team. Ayan. Iwan ko na nga po yung love team. Nalungkot si Edo. Lagot, Kalinga Edo, iwanan daw niya yung love team. Pero bakit? Bakit nga ba? Dahil? Hindi mag-get over si Kalinga Edo sa sinabi ni Baby Beyonce. Natameme si Kalinga Edo. Ano ba sasabihin mo dyan? Dali-dali eh. Iiwan mo na ako dyan. Iwan ko na po yung love team. Ay, iwanan ka na tao. Kalinga Edo. Ano masasabi mo doon? Oh my, iwanan daw niya yung love team. Guys, tuloy natin. Iiwan mo ako? Opo. Upo daw. Ulit. Ulit. Napuputol. Iiwan mo na ako dyan. Iwan ko na po yung love team. Iiwan mo ako? Opo. Iwan ko na yung love team kasi gusto ko totoo na. Joke lang. Uy, wag na bawi. Wag na joke. Ang galing ko nga yung joke. I-cancel ko yung joke. I-edit ko yun. Joke daw. Joke daw, Kalinga Edo. Pero gusto na daw ni Baby Beyonce ng totohanan, Kalinga Edo. So, ikaw na dyan ang magtansya. Ano ba yung ibig sabihin ni Baby Beyonce, Kalinga Edo, ha? Ayaw niya na ng love team. Gusto niya na real couple. Real heart. Ay, real couple na. Real na mag-boyfriend at mag-girlfriend ba yun? Ulit. Pabihira yan. Ay, shit. 8-9. Opo. Pero pagkasabi ni Baby Beyonce ng opo na iwanan niya love team mo, nalungkot talaga si Edo. Alam ko na yan. Tuloy natin. Iwan ko na yung love team kasi gusto ko totoo na. Joke lang. Dapat di mo na dinugtungan ng joke, Baby Beyonce. Para na mga ano na yan inggit pikit na yung mga basher dyan. Ang tagal makapagsalita ni Kalinga Edo. Nag-loading siya ng ilang minutes. Ano kaya ang sasabihin niya dito? Pambihira. Ayan. Seryoso ka dyan? Napilitan ka lang. Baka napilitan ka lang daw sa sinabi mo. Dapat di mo na pala dinugtungan ng joke, Baby Beyonce. Wait lang. Parang mayroon ako narinig na hindi ko narinig. Ulitin natin. Seryoso ka dyan? Napilitan ka lang. Ginagawa mo. Gano'n ka kanina? Wala kang pasok? Meron po. Mukhang di ka napagod kahapon, ha? Hindi nga po ako nagpasok. Ha? Hindi po ako nagpasok. Hindi na siya pumasok. Kasi nga, syempre, puyat siya, Kalinga Edo. Kailan? Ngayon? Bakit? Mas gusto mong... Sakit pa yung ulo ko. Sakit? So, masakit daw yung yung ulo ni Beyonce. Syempre, guys, puyat. Tapos, doon sa, di ba, pagod, puyat. Kaya medyo sumakit ang ulo niya, guys. Yan. Kaya hindi po pumasok nung Monday. Kasi Sunday yung, yung birthday ni Pau.
At ito yung Monday, no? Hindi na siya pumasok. Kung ano-ano kasi yung ginagawa mo eh. Sabi nga ni Jenny, pinupukpok mo ulo. Pambira. Hindi. Bakit naman pupukin ang ulo? Masakit yun. Hindi nga pedo, pambira. Bakit mo yung ginawa ah? Ha? Hindi yan. Ito. Ano ako? Ikaw sabi niya, ikaw daw. Anong ako? Sabi ni Kalinga Pedro. Hindi gana narinig guys, mahina lang. Parang sila lang nakarinig. Pambihira tong dalawa na to. Ayan. Ito. Oh. Ano ako? Ikaw Tapos sabi ni Kalinga Pedro, anong ako? Ito. Mabili akong gamot. Gusto mo? Okay na po ako. Hihilutin ko na lang. Bibili daw siya ng gamot or hihilutin. Hilutin mo Kalinga Pedro, baka nausog mo si Baby Beyonce. Kanina lang po yun. Ang galing to. Marunong daw siya maghilot. Si Kalinga Pedro, inanon yung kamay, ginanon. Ano masakit dito? Ha? Oo nga. Okay na Siyempre. po. Hindi mo masakit ito. Okay na daw. Kasi nakita ka na niya, kaya hindi na masakit yung ulo niya. Nakita ka na niya ngayon, kaya hindi na masakit yung ulo ni Baby Beyonce. Yan. Hindi na masakit. Napagaling. Napagaling Galing ng na kasi pagbisita. dito pa. Oo, sabi ko na nga gumaling na yung ulo niya dahil binisita mo siya. Kaya gumaling. Ayan diba? Bumisita lang, gumaling na. Ano yun? Ikaw kasi ang vitamins at gamot niya, Kalinga Pedro. Kaya nung nakita ka na ay gumaling na si Baby Beyonce, o di araw-arawin mo na, di ba? Araw-arawin ang pagbisita. So, siya nga pala, anong pakiramdam ngayon na isang taon ka na sa Kalingap? Siyempre, sobrang saya po. Tapos, papasalamat po kasi score po ako ni Doc. Tapos, yun, madami ako naging kaibigan sa Clubing Kalingap. Sila, yung mga Kalingap Angels po. Siyempre, mga free boys, mga Ayan. So, nagpasalamat si Baby Beyonce kasi tinanong ni Kalinga Pedro kung ano daw pakiramdam na isang taon na sa Team Kalingap. At yun nga guys. Nagpasalamat siya kay Dr. Love sa mga naka-scout sa kanya, syempre, no? At kay Kalinga Prab at syempre, marami siya naging kaibigan ng mga Kalingap Angels. Ang batch 1, batch 2, no? Kakilala pa rin po nila yun. Ayan, tuloy natin. mga kuya. Nagkaroon ako ng maraming kuya. Maraming po yan. Saka ikaw. Ay, nagkaroon daw siya ng maraming kuya at saka ikaw. Siyempre, special yan si Kalinga Pedro sa lahat ng kuya mo dyan sa K-Boys. Si Kalinga Pedro ang kakaiba. Si Kalinga Pedro ang hindi mo natatawagin kuya. Wag na. Mas sweet yun. Mas sweet pag di mo titawagin kuya. Edo lang. Tuloy natin, guys. Mga kuya. Nagkaroon ako ng maraming kuya. Maraming po yan. Saka ikaw. Ikaw ang pinaka-special sa lahat ng kuya ni Baby Beyonce. Diyan sa Team Kalingap. Bakit naman Baby Beyonce? Aminin. Ay, bawal pala umamin. Ano ako? Kilala din po kita. Ha? Nakilala ka daw. Alam mo na yun. Huwag mo nang tanungin. Bawal kasi yun. Bawal kasi umamin dyan sa vlog Kalinga Pedro. Mas maganda yung private lang. Kilala din po kita. Bakit? Bakit?
So, alam nyo na yun kung bakit. Nasabi ni Baby Beyonce. At ikaw, nakilala din kita. Alam nyo na yun. Ano ibig niyang sabihin, guys? Hindi na pwedeng i-explain dito. Kasi nga, diba, sabi niya doon sa bungad pa lang ng usapan nila. Ang sabi ni Baby Beyonce ay gusto niya nang tutuhanin, wag ng love team. Iiwan na ni Baby Beyonce ang love team dahil tutuhanin na daw. Oh. Tapos dito sa sinasabi ni Baby Beyonce dito na ikaw daw, Kalinga Pedro, ay nakilala niya na pinaka special sa lahat ng nakilala niya. Ha? Anong pagkakaiba naman din? Wala. Same lang. Hindi nga pwedeng umamin, Kalinga Pedro. Kay Baby Beyonce na lang yon kung anong pagkakaiba mo sa mga K-boys na nakilala niya, sa mga kuya na nakilala niya. Kasi ako, alam ko yun eh. Hindi lang pwedeng i-voice out dito. Dahil magigets, sa salita nyo pa lang, magigets na yan. Kahit ang mga viewers ko ngayon, nagigets nila yan. No? Masaya po kasi kayo po yung naging ko partner sa pagpapasaya po sa mga Siyempre, at doon na boost ang niya, confidence, no? Dahil dati mahiyain, ngayon ay madaldal na ang ating Baby Beyonce. Nagigit over niya na yung kanyang dati na nahihiya. Ang ngayon ay grabe na, no? Madaldal na rin. Mananood. Bakit? Hindi ka natuwa kay Lolo? Huwag na ipaalala si Lolo. Hindi niya kasi type si Lolo. Ay. Siyempre, pag hindi mo crush, andyan si Lolo, nagbe-video. Shoutout kay Kalingap Lolo. No, mabait yan, si Kalingap Lolo. Ayun, tuloy natin. Pang-asal ka pa talaga, Kalinga Pedro, Pero iba na yung ngitian nyo, in fairness. Nag-upgrade na. Hindi na yan, parang mayroon ng something. Parang mayroon akong naaamoy. Parang mayroon akong something na nararamdaman. Yung viewers ko kaya, ano nararamdaman? Siya nga pala. Oh. Yung sa bahay niyo dun, na ginagawa, sobrang ganda na. Malapit na matapos. Binisita namin kanina. Oo nga. Oo. Mauunahan pa yung bahay ko eh. Mauunahan pa daw yung bahay niya. Bakit? Nagpapagawa ka na ba, Kalinga Pedro? Ay, yung bahay pala nila pinapagawa sa taas. Yun. Yun yung sinasabi niya, guys. Thank you po kay Kuya Val, syempre, sa mga sponsors ko po. Pag naghatid ako doon ng gabi, baka pwede ako doon makitulog. Pag naghatid daw siya ng gabi, pwede daw doon makituloy. Bakit ba sumasalong-salong, Kalinga Pedro? Pag naghahatid ka ng gabi, yung yung delikadong oras na, hindi ka ba natutulog? Tanong. Question mark. Why? Question mark yun, ha? Siyempre, gabi na nakakatakot pa yung daanan doon. Malamang tatanungin ko kung doon ba sa tinitirhan nila Baby Beyonce ay no, kasi nung nakaraan sabi niya, gabi na siya naghatid, 1 a.m. o 12. Pagbalik niya, nakakatakot na at wala pa siyang kasama, guys. 'Di ba? Yung daanan niya doon, banda, at medyo madilim. Oh. Sa labas lang ako. Dadalhin ko yung ni Kuya Bal. Dadalhin daw yung mahiwagang banig. Sa labas lang daw siya. Sa salas, Kalinga Pedro. Oh, ganda ng salas ni Baby Beyonce, maluwag eh. Doon sa ginagawang bahay niya eh. Alin po yung banig? Mira. Siyempre, minsan nahatid tayo gabing-gabi na eh. Hirap na pagka,
Oo, ayan, ang sinasabi ko, pag alauna ng madaling araw, huwag ka nang umuwi at delikado ang panahon ngayon. Oh, di ba? Tama. Pero doon, wag na daw umuwi pag hating gabi na, medyo malapit lang naman. Nagkamot ako ng ulo. Tuloy natin. Ka naaawa sa akin. Baka harangin ako dyan. Oh, correct. Diyan, Kalinga Pedro, pag naghatid ka dyan sa kanila at alas 12 na ng gabi, no, huwag ka nang umuwi. Palipasan mo na yung magdamag. Oy, that's my own opinion. Kasi nga, nakakatakot yung daanan niya. Malayo. No? Kahit naman sino mag-iisip ng ganun. Para na rin sa kaligtasan niya. At alam naman natin, sikat si Kalinga Pedro. O, diba? Paano pag kilala siya ng mga hindi nakikitang na ano na tao? Yung mga, alam nyo na. Diba? Oh, talagang kailangan, palipasan niya na yung magdamag. O, may banig naman. O, tulog. Ganun. Welcome naman po doon lahat. Oh. Welcome lahat. So, pwede ako tumumbay palagi. Kayo, Oo naman. Always naman yata kayo nagkikita eh. Doon nga sa sinabi mo kanina, lagi kayo nagkikita eh. Oy! Tama na. Pambihira. Dito kasi sa vlog nila, yun ang sabi nila, guys. So, ano lang natin. Kung baga ay binibigyan natin ng kuro-kuro. Binibigyan natin ng conclusion, no? Yung ating sinasaloob na nararamdaman natin. Yun na i-imagine natin sa sinasabi nila ng dalawa. Yun. po. Everyday. Everyday. Gano'n ba ka talaga? Kadala. Pwede yun. Gaano kadalas? Everyday. Nasa inyo po yan. Siyempre, mamaya ayaw mo akong makita. Ay, bakit naman ayaw kanya makita? Meron kayong love quarrel, ha? Peace! Uy! Bakit naman po? Siyempre, tamporot ka. Pares naman yata kayo matampuhin, ha? Uy, ayoko na. Balo kayo dyan. Ayoko na bigyan ng ano. Tahimik na ako, guys. Tuloy natin. Ulit-ulitin na lang natin to. Para sa inyo to, guys. Hindi ako tumumbay palagi. Kayo po. Everyday. Everyday. Gano'n ba ka talaga? Kadalas. Nasa inyo po yan. Siyempre, mamaya ayaw mo akong makita. So that means nagtatambay ka din sa masalong-salong. Ha? Tama na. Bakit naman po? Siyempre, tamporot ka. Bakit nagtatampo, baby? Anong mayroon? Yan. Bakit kasi, Kalinga Pedro, magtatampo si Baby Beyonce? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit nagtatampo yan? Pag minsan ayan, tuloy natin. Yan. Siguro to, guys, may kadugtong pa, no? Yung kasunod kasi nito, yung ikwento na lang natin. Yung may nagbigay ng regalo kay Baby Beyonce mula kay Ma'am G. Ma'am G Solenio. Yan. So, ayun nga, binigay ni Dr. Love at binuksan nila. At grabe ang worth ng alahas na yon. At meron din kay Dr. Love Rilo at kay Norman, from Ma'am G Solenio. So, ayan nga, yun yung kadugtong nito. At yun nga, guys, yung sa dulo, siyempre, kung gusto nyo yung full video, ay nasa channel po ni Kalinga Prab full video nito. Ilalagay natin sa description below ang full video. Sana ay naintindihan yung ating reaction, guys. Huwag nyo ganong seryosohin, Siyempre, good vibes lang din po tayo dito, mga kasulit.
Ayan, syempre support and subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, Kalingap Emerita Sario. Support nyo rin ang channel ni Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Jack Tapia, at Kalingap Edu. No? Syempre, ang mga K-boys at ang small Kalingap vloggers. And God bless everyone. To God be all the glory. Love you all. Good vibes everyone. No hit, no bus.